may mga iba na minimum wage earner, talagang pipilitin nila makabili ng iPhone 17 makasabay lang sa uso. Na dahil sa pagsunod mo sa kung anong uso, kung anong trending, hindi mo napapansin na babaon ka na. Nalulunod ka na. Nalulunod ka na. Pag overwhelmed ka ng emotions mo, wala ka nang pakialam sa red flags. Walang pakialam kung may issue yan sa pangbababae, panlalaki, kung mababa grades niyan. Ang concern ko ngayon, gusto ko siya, crush ko siya, kailangan maging in ako sa community. Ang sa perspective ng mundo, normal lang na kumurakot. Naging sistema na siya. Yung cycle of poverty na itanim na ng kaaway. Pera naman sila, pero dahil merong poverty mindset, kumukuha pa ng kumukuha lalo. Greediness. Greed. Kamusta pare? Ay, okay lang pare. Kamusta ka? Okay naman. Actually, masaya ako dahil natuloy yung shoot natin. Yes, it's good to be back, pare. Oo. Kasi balita ko hapon, maganda daw yung pakaramdam mo eh. Yes, sino mo, medyo husky pa nga ako eh. Oo, nag-worry ako. Naku, baka hindi matuloy yung shoot natin ngayon ah. Hindi, na-excite kasi ako. Kaya pinilit ko na gumaling. Magaling ka na ba? Oo, kasi medyo nagkaroon ako ng idea kung ano yung topic natin ngayon. Ano ba yung topic natin, pare? Kasi kahit ako na-excite eh. Actually, bro, pre, maganda yung topic natin ngayon. Yung title ng topic natin ngayon is Sunod sa Agos. Wow, pabira. Connected ba yan sa flood control? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Sunod sa Agos. Sunod sa Agos. Okay, ganda. Pag sinabi kayong Sunod sa Agos, kumbaga, maraming tao sumusunod sa kung ano yung uso or kung ano yung ginagawa ng nakararami. Exactly. Kumbaga, which is, alam naman natin na tayo, meron tayong tendency to follow kung ano yung ginagawa ng karamihan. Yeah. Diba? Yun yung uso eh. Yun yung uso. Sabihin natin ganito, diba? Pag sa pagkain pa nga lang eh, diba? Pag pupunta ka sa mga kainan, pag nakita mo kung saan maraming kumakain, doon ka pupunta. Oo. Diba? Kasi kala mo pag crowded, tama yung lugar na yun. Masarap yung pagkain dyan. Oo, di ba? Diba? Kung saan maraming tao, doon ka pupunta. So, meron tayong tendency to follow the crowd. Pero minsan, hindi rin maganda yung nagiging epekto nun. Diba? Tumataba ka ganun? Hindi naman. Kasi hindi lahat na ginagawa na nakararami is magiging maganda. O kaya makakabuti sa'yo. Makakabuti. Okay. Yun. Ganda nun pare ha. Oo. Kumbaga parang doon ko na rin na-realize na sunod sa Agos, yung buhay natin parang ilog lang din eh, no? May agos eh. May agos. Kumbaga parang, kung makikita natin, yung bundong to meron siyang agos, kaso nga lang, papunta dun sa bagay lang na makakapag-satisfy sa'yo eh. Like yung fan, hanapin mo yung fan. Saan masaya, dun ako. Yung fame, saan ako makikilala, dun ako. Kung saan merong fortune, dyan ako. Kaya yung ibang tao, pupunta lang, tatanungin, pambira, may pera ba dyan? Yayaman ba ako dyan? Pag walang perang usapan para ay pumunta. Kumbaga yung nagiging mind ng tao is nagiging temporal. Temporal. Kasi kung ano yung, kung saan may pera. Kumbaga, focus sa temporal, pero nawawala na yung focus sa pinaka-importanting bagay, which is yung eternity. Yun. Matatakil natin yan mamaya. No? Okay. So, para mas mapaliwanag natin yung word na agos. I know naman na yung mga iba sa mga viewers natin naranasan ng mag-swimming. Oo. Ako nakapagdagat na ako. Ang tanong, marunong ka ba lumangoy? Marunong ako lumangoy. Yun. Pero marunong din ako magpalutang. So meron one time matindi tong pare ko na to. Marunong lang lumangoy, marunong pa magpalutang. Okay. Kung marunong ka lumangoy, marunong ka rin magpalutang, tama? Okay. Sa experience ko sa katulad ng dagat, nagburakay kami. Minsan pag nagpapalutang ako doon, pag umaano yung agos ng tubig, pinupunta ako sa distance na hindi ko naman talaga intention pumunta doon. And sadyang nadala lang ako ng agos. Parang ganon. May ibang tao kasi na na dahil nasabay sa agos, hindi naman talaga intention. Yeah. Hindi naman nila talaga intention na mapunta sa place na yon or gawin yung bagay na yon. Sadyang yun talaga yung ginagawa ng nakararamihan. Dahil na-pressure na lang. Na-pressure. Pressure ng agos, pre. Yung tinatawag na peer pressure, di ba? Peer pressure. Okay. Kumbaga yung pressure ng nakararami. Kumbaga. So, para sabihin natin ganito sa experience natin. Ako hindi naman talaga ako umiinom, bro. And sadya lang napasama ako sa mga kaibigan na umiinom.
And ako, hindi ko naman talaga gusto yung lasa ng alak eh. Actually, parang ayoko yung lasa ng alak. Magkaiba tayo, pre. Di tayo magkapareho. Kasi ako nag-i-influensya ng inuman sa amin before eh. Ay, malupit ka. Ako yung Agus before na hindi nila mapigilan. Kailangan nyo, Mukha di ka lang Agus, alon ka na. Yun. Oo nga, no? Ako bro, hindi ko talaga gusto yung lasa ng alak. Pero sadyang napasama ako sa mga kaibigan, no, high school ako, napasama ako sa mga kaibigan na talagang umiinom sila. Grabe. Parang tinatamaan ako dyan. Parang ako yung mga ganong kaibigan before. O kunyari, kayo yung kaibigan ko, for the sake na mapakisamahan lang kita ba? Oo. Iinom na rin ako. Para lang, wag mo ako sabihan, ay, KJ mo naman. Napakasama ko pa ng tao talaga dati, pare, no? Anyways, tuloy, pare. Hindi kasi di ba para dati pag hindi ka umiinom, napakamahina mo nila lang, parang gano'n, mahinang nila lang ka pala eh. Oo. Minsan pa yan, patagalang pang malasing yan eh. No? So, yun yung naging yung epekto ng pagsabay sa Agus. Yung pagsabay sa gawa ng nakararami. Nung kahit ayaw mo naman, di pasok sa value system mo. Hindi pero siya dahil pasok. Nandun ka sa ganung bilog, kailangan mo makisama. Kailangan mo makisama. So, at the end, nag-compromise ako. Kahit hindi naman talaga yun yung gusto ko. Oo. Na-realize ako pare, no? Na, yung Agus, sometimes yung direction niya, pahatak kung saan ka, yung dulo ka, pahamakan eh, no? Oo. Kaya yun yung naalala ko yung sa Book of Matthew. Wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction. Kumbaga itong mundong na to, pare, punong-puno ng compromises eh. Na makakarinig ka sa mga tao, hindi, okay lang yan. Ginagawa naman ng karamihan. Uy, normal lang yan, ha? Di ba? Normal lang yung ganyang bagay. Uso ngayon eh. Uso, trending. Pero ito maganda. Gusto nating sabihin sa mga manonood na hindi lahat ng masaya tama. At hindi lahat ng ginagawa ng karamihan ay makakabuti sa'yo. At hindi lahat ng mga tao na masaya kasama ay tamang barkada. Do you agree, pare? I agree, pare. Diba? You strongly agree. Hindi porket masaya ka sa sinasamahan mo ngayon is tama na. Yeah. Actually, ako, naging member ako ng fraternity, bro. Hindi ko naman pwedeng... Malupit ka, pare. Kumbaga, yung community na yon talagang iba talaga. So, hindi ko masabing hindi ako naging masaya. Kasi may mga kaibigan ako na nandun. Masaya, pre. Masaya. No? Pag inaaya ka nila mag-inuman, nag-i-enjoy ako kahit papaano. Tapos may chicks pa sa gilid. Wag mo ka magmalinis dito, pare. Hindi naman. No? May mga sis kami that time na, alam mo naman, makisig tayo. Ay, grabe. Love joke lang yun. May disclaimer sa asawa, guys. So, tuloy mo lang. Hindi ka mapapali sa bahay nyo after nito. Kumbaga, yun yung hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko nag-enjoy. Pero, masaya siya, oo. Pero hindi na ako naililid sa tamang direksyon. Yeah. Na yun, minsan napapatrouble, mga ganun. Hindi na nagiging maganda yung epekto sa akin. Parang we're done chasing feelings. Grabe ng English yun, pre. Napasearch ako dun, ha. Di ba parang ang goal natin ngayon, ano ba makakabuti sa atin? Kailangan natin maging intentional sa buhay natin, bro. Yeah. Hindi lang kung saan tayo masaya. Di ba? Sabihin natin ganito, usapang trending. Usapang uso. Gusto ko yan. Last September, di ba nauso yung iPhone 17? Uy, grabe. Tara yun, pag nakita yung may kagat naman sana sa phone mo, talagang social ka talaga eh. Pre, talagang dinudumog. Pila sila na sobrang aga. Tapos pagkabukas ng mall, magtatakbuhan sila. Ganun katindi yung iPhone 17. iPhone 17, syempre, alam naman natin, yung iPhone 17, hindi lang naman phone yung binebenta niyan. Social status din. Yeah. Para kang napunta sa upper class Pro Max pag Oo, talagang... status mo sa buhay. Pag aminin nyo, di ba? Pag nakakita tayo. iPhone 17 ka, di ba? Aminin nyo, pag nakakita kayo ng phone na may mansanas na may kagat. Ang iisipin nyo, sosyalin to Naka-iPhone siya, nga. Marami nag-comment dyan, bro. Sabi, pangit daw yung design. Pero bumili pa rin. Bakit? And, may mga iba na minimum wage earner. Talagang pipilitin nila makabili ng iPhone 17 makasabay lang sa uso. Grabe, no? Kailangan makasabay ako ng status sa buhay. Kahit gipit na. Oo.
Kung yung kaibigan ko naka-iPhone 17, kailangan iPhone 17 ako. Oo. Kahit credit card ba? Walang problema sa disclaimer walang problema sa credit card kasi may mga credit card kami. Ang pinaka pinupunto namin dito na beyond na yung ginagastos mo sa ini-earn mo. At ang pinaka masakit pre, mayroong nag-trending diyan. Nakita ko rin. Marami pre. Imagine may utang ka. Tapos ang inuna mong bilhin, iPhone 17. Ang malupit doon, yung inutangan, naka-Android pre. Tapos yung umutang naka-iPhone 17. Ngayon, nung siningil, anong nangyari? Galit pa yung umutang. Kala mo di ka nababayaran. Diba? Baka sunod ka lang sa trending kahit na meron ka ng maapakang tao. At kahit baon ka na. Kahit baon ka na rin. At doon mo makikita bro, na dahil sa pagsunod mo sa kung anong uso, kung anong trending, hindi mo napapansin na babaon ka na. Yeah, nalulunod ka na. Nalulunod ka na. Sunod iba, ka ng sunod sa Agos, di mo na alam yung dulo pala ng bira, lunod ka na. Baon ka na sa utang. Oo. Baon ka na sa utang. That's why kailangan natin maging intentional sa mga magiging decisions natin. So, ang pagsunod pala sa Agos ay madaling gawin pero walang direksyon. Ganda nun. Diba? Oo. Ang pagsunod sa Agos, madali siyang gawin. Pero walang direksyon eh. Sabi sa Proverbs 14:12, babasahin ko na lang bro. Sinasabi dito, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to the death. Mukhang tama pero makatakot ng ganyan, no? Hindi porket kumbaga may mga ibang tao na may mga decision sila na ito yung tama, pero yung pala nag-lead sa kapahamakan. No? So, may mga sabihin natin ganito. Sa relationships. Ayun, pasok tayo sa relationship. Makinig kayo mga students. Alam naman natin, no? Dati hindi lang to sa generation ngayon. Sa generation din namin. Na yung time ng teenage years ko, pag wala kang relationship, parang left behind ka. Parang baduy ka, no? Hindi ka cool. Oo, parang gano'n. Parang kaya nga nauso yung word na sana all. Di ba? Yung madalas na maririnig mo sa mga sa kabataan. Tsaka before, parang pag mas marami kang jowa, no? Proud ka pa eh. May ganun parang hindi mo lang nga dapat ginawa. Ipinagmamalaki mo pa. At saka sa time namin bro. Naalala mo yung pre? Yung ganun? Yung ganun yung sinabi ko. Hindi mo lang nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Nag-ano yan. Sa time ko din bro, parang pag wala ka masyadong naging pag wala ka masyadong experience, parang sasabihin sa'yo, ay wala ka pala eh. Hindi ka normal. Kasi yun yung normal that time. Yun yung pinagmamalaki. Mali na nga, pinagmamalaki pa. So, pero hindi nila alam, hindi porket doon sa moment na yun masaya sila, hindi porket feeling nila tama yun, kumbaga magilid yun sa kapahamakan, kumbaga. Kasi, example na lang, meron akong kakilala na nag-aaral pa siya. So, lagi ko sinasabi sa kanya na, bro, it's not time pa para pumasok ng relationship. It's not time para pumasok ng relationship. Kasi estudyante. Estudyante. Okay. Nag-aaral pa siya. And kung bakit ko nasabi yon, kasi yung relationship na kung nasaan siya, hindi na nagiging maganda yung epekto sa kanya. Malala na yung away nila to the point na nagkakasakitan na sila. So that's why nasabi ko sa kanya na, bro, bata ka pa, mag-focus ka muna sa pag-aaral. It's not time pa para pumasok ng relationship. Pero dahil alam naman natin, minsan, mas nasusunod minsan yung emotion eh. Na parang feeling mo dahil masaya ka sa moment na yon, overwhelmed ng emotions. Kaya sinasabi nga di ba, na there is a way that appears to be right. Mukhang tama, no? Mukhang tama. But in the end, it leads to death. Hindi porket masaya ka, is tama eh. Parang, hindi, masaya ako dito kuya eh. Ngayon, dahil hindi siya nakinig sa akin, anong nangyari, na-discarril yung niya,
yung direction niya. Imbis na makapagpatuloy siya sa pag-aaral, may nangyari bro. Nabuntis yung babae. So hindi lang siya, pati yung girl. So dahil nagkaanak sila, kailangan nila tumigil sa pag-aaral. Kailangan nilang mag-grind Kailangan nilang mag-grind. Kailangan nilang buhayin yung anak nila. So, that's why, hindi porket masaya ka sa time na yan, is yan na yung tama. Kailangan mo maging intentional sa mga decisions mo. So, tama rin talaga yung sinasabi ng Word of God, no? Guard your heart. Guard your heart. Kasi above all things, ayun yung pinakamandaraya. Oo. Diba? Kala mo tama, kala mo okay pa, kala mo worth it ipaglaban, pero in the end, may kita mo na Minsan kasi yung iba, nabubulag sa emotions sa emotions. Mahal ko siya Anak, grade 3 ka pa lang. Di ba? Dahil overwhelmed. Kasi may mga hihingi pa ng advice, di ba? Kuya, ayun yung ayun yung nagugustuhan ko. Parang, sasagutin ko na siya. Pero pag sinabi mo, alam mo ba, drug addict yan? Basta mahal ko siya Pag overwhelmed ka ng emotions mo, wala ka nang pakialam sa red flags. Oo. Basta pogit maganda, okay na ako. Oo. Walang pakialam kung may issue yan sa pang-bababae, panlalaki. Wala akong concern dyan kung mababa grades niyan. Ang concern ko ngayon, gusto ko siya, crush ko siya. Kailangan maging in ako sa community na crush ko yung boyfriend ko yung o girlfriend ko yung campus namin, di ba? Campus crush yung tawag, di ba? Oo. Campus crush. Overwhelmed ng emotion. Kaya may gusto kong i-share na na verse. Yung sa Matthew 5. Praise God. Sinabi doon sa yung parable of the two builders. Sabi doon, meron dalawang builder. At sinabi ang si Jesus nagsasalita nito. Kung sino man ang nakarinig ng aking salita at sinunod ito sa kanyang buhay, in-apply ito sa kanyang buhay, ay parang gumagawa ng pundasyon, ng bahay na ang pundasyon ay bato. Okay. So, dumating yung bagyo, dumating yung problema, yung bahay nakatayo pa rin kasi yung pundasyon niya bato. And sinabi niya doon, kung sino man ang nakarinig ng aking salita at hindi ito in-apply sa kanyang buhay, hindi ito sinunod, ay parang gumagawa ng bahay na ang pundasyon ay buhangin. Dumating yung bagyo, yung problema, ano nangyari doon sa tahanan? Nag-iba. Yung tahanan na yun, nag-symbolize, nag-represent sa buhay natin. Yung pundasyon ng buhay natin. So, sinasabi doon na ang matibay na pundasyon is kung ano yung sinasabi ng Panginoon, hindi kung ano sinasabi ng nararamdaman mo. Yan, ang ganda nun matuturing natin na buhangin yung nararamdaman, yung feelings. Or matuturing natin na buhangin kung ano yung ginagawa ng nakararami. No? Kung ano yung ina-advise ng ibang influencer. Kasi kung meron man tayong matibay na pundasyon, walang iba yun kundi yung salita ng Diyos. Wow. Kaya sinasabi ng Lord, lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Book of Proverbs. Book of Proverbs yun, no? Na sa lahat ng gagawin mo, kailangan i-acknowledge mo kung ano yung will ng Panginoon sa buhay mo. Wow. Hindi pwedeng yung puso mo lang, no? Kasi kung yung puso mo lang, mapapahamak ka talaga. Kasi ito nga kumbaga, ang matibay na pundasyon is kung ano yung sinasabi ng Panginoon. So, eto, sinasabi doon may dalawang pundasyon, bro. Bato and buhangin, no? Yung buhangin nagre-represent siya sa mga makamundong bagay katulad ng emotion. And yung bato nagre-represent siya sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Word of God. Yung word of God. Saan mas matibay gumawa ng pundasyon, bro? Ay, saan mas mahirap gumawa ng pundasyon? Sa bato, sa buhangin? Mas mahirap sa buhangin. Mas mahirap sa buhangin. Kasi ganito, bro pag gagawa ka ng pundasyon, maghuhukay ka. Ay, okay. Nadali mo ako dun Oo nga. So, mas mahirap gumawa ng pundasyon sa bato, which is kung anong sinasabi ng Word of God. Oo, mahirap siya i-apply, pero matibay. Mapapaayos yung buhay mo. Wow. No? Kasi actually, mas madaling sundin ang puso kaysa sa kung anong sinasabi ng Word of God. Tama. Salita ng Diyos. Parang dun sa sinishare mo pare, binibigyan pa rin tayo ng option ng Panginoon. Nasaan yung direction mo? Kasi yung sinabi mo kanina na parang yung madaling sumunod sa agos pero walang direction. Yun nga. Ang Lord, binibigyan pa rin tayo ng direction saan? Saan mo itatanim yung buhay mo? Saan pundasyon? Sa Word of God?
or sa emotions mo lang, your own will lang, your own understanding lang. At dito papasok yung every decision na gagawin mo. Parang nandun lagi mo i-consider na gusto ko to, pero gusto ba to ng Diyos para sa akin? Oo. Di ba? Parang maganda yung ganun eh. Parang i-consider mo lagi na gusto ba to ng Lord para sa akin? Makakabuti ba sa akin to? Oo. Hindi na siya based dun sa buhangin. But based na siya dun sa bato, which is the Word of God. Which is, yun yung magiging matibay na pundasyon natin. Lalo na sa buhay natin. Hindi pwedeng go with the flow lang tayo. Yeah. Kailangan meron tayong basihan na magiging desisyon natin. Kasi, oo, mahirap siyang sundin, pero yun yung mag-aayos sa atin. Yun yung, dun mapapaayos yung buhay natin. Kasi kung mapapansin mo, iba ang takbo ng mundo, iba din yung sinasabi ng Word of God. Tama. Diba? Sa mundo, lungat talaga eh. Salungat talaga. Salungat talaga. So, kailangan we go against the current. Hindi based sa kung ano yung normal sa mundo. So, if we go against the current, sundin natin kung ano sinasabi ng Word of God. Because ang sinasabi ng Word of God is salungat sa kung ano yung normal sa mundo. Sabihin natin ganito, yung prosperity, di ba? Pagyaman. Nauso yung flood control. So, total usapan. Okay lang, sunod sa Agos. Sunod sa Agos. Flood control, pare. Usapang flood control, no? Na-wash out yung ng mundo, kung gusto mong magkaroon ng pera, financial na pagpapala or pera, ang sa perspective ng mundo, normal lang na kumurakot. Parang ganun eh. Normal yun na yung normal sa ano natin ngayon, sa leadership natin ngayon. Naging sistema na siya, yung kurakot. Yung cycle of poverty, naitanim na ng kaaway eh. No? So may pera naman sila, pero dahil merong poverty mindset, kumukuha pa ng kumukuha lalo. Greed, no? So sa mundo iba. Gusto mo ng pagpapala? Hindi, sa Lord. Sa Word of God iba. Ay, sa Word of God, Sorry sir, sa Word of God, no? Sa Word of God iba. Kung gusto mo ng pagpapala, magbigay ka. Grabe no, baliktad eh. Baliktad talaga. So that is going against the current. Going against the norm, no? Nung wala ka na, magbibigay ka pa, no? Oo. Pero ayun yung Word of God eh. At saka isa pa bro, sinabi din doon, gusto mong makuha lahat, sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Diba? Matthew 6:33 pare. Diba sabi? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi lang yon. Whoever forsake his life for my sake, because whoever lives his life for my sake will find it. Wow. Diba? Hindi siya madaling gawin. Kaya mo bang iwan yung buhay mo? Kaya mo bang i-deny yung sarili mo? Kaya mo bang i-deny yung sarili mo? Yung kagustuhan mo, yung emotions mo, i-deny mo para sa ikabubuti mo. Oo. Di ba? So, ganda, hindi siya pare. I like that. Oo. Kailangan kakaiba ka eh. Di ba? Speaking of kakaiba, alam mo ba tinawag tayo talaga ng Lord maging kakaiba eh, to set apart. Kaya nga sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Diba parang yung nakaraan, diba? Yung pilot episode natin, nasabi ko doon na yung pag-asa ng bayan, yung mga kabataang nag-i-stand sa tama. Oo. Kaya ako nasabi yun, pare. Kasi, ang mga kabataan ngayon, kung hindi agad ma-open yung mind nila, na yung normal ngayon na ginagawa nila, kung hindi agad ma-open yung mind nila, na there's something wrong sa pagsunod lang sa Agos, mahihirapang makatayuan ang kabataan dun sa prinsipyo na sila yung pag-asa ng bayan. Kailangan talaga nila ng foundation pagdating sa bagay na yun. So, yung do not conform to the pattern of this world. Naalala ko meron pa yung kasunod. But be renew. You're renewing your mind. Kumbaga, be renewed by Word of God. By the Word of God. Parang ganon. Parang sinasabi doon na renew your mind. Kumbaga, ibahin mo yung mindset mo. So, sabi doon, do not conform. Huwag ka makiayon sa kung anong takbo ng mundo. Sa halip, ibahin mo yung mindset mo. The way kung paano ka mag-isip. Tama. The way kung paano ka mag-isip. Meron tayong word dyan, yung tinatawag na repentance. Maganda yan, pare. Kaya pag sinabing repentance, kumbaga kung ito yung dati mong buhay, tatalikod ka sa dati mong sistema. Parang ganon. 180 degree. 180 degree.
So, yung pagtalikod na yun, for the purpose na yung dati mong sistema, iiwan mo, susunod ka sa kung anong sistema na tinuturo ng Diyos. Kaya parang gano'n. Yun yung repentance. Decision. So, kaya sinasabi, do not conform to the pattern of this world, but be renewed by the renewing of your mind. Kailangan mong baguhin yung pag-iisip mo. Pag sinabi kasing repentance, bro, alam naman natin yung word na metanoia sa Greek, no? Greek word. Metanoia. Na meaning nun, to transcend your mind, no? So, yung dati mong pag-iisip, you go above it. Ia-align mo yung pag-iisip mo sa pag-iisip ng Diyos. Example, may mga bagay na ma-apply sa Bible yung word na transcending your mind. Sabihin natin ganito, noong time na nagpakain sila Jesus ng 5,000 families. Oo, alam ko yan. Maganda yan. Maganda yung story na yun. 5,000 families. Sa perspective ng mga disciple, imposibleng mapakain yung 5,000 families na yun. Kahit pagsama-samahin pa nila yung sahod nila. Kasi yun yung nakikita nilang reality that time. Yun yung realidad eh. Oo. Yun yung sa mundo, yun yung realidad. Oo. Imposible. So, imposible mapakain yun. Pero sinabi ni Jesus, anong meron tayo? Sabi ni Peter, Lord, meron tayo ditong 5 loaves and 2 fishes. Grabe, no? Parang 5,000. 5,000 papakainin mo ng 5 loaves and 2 fishes. Grabe, iba yung solving math niya ng Lord, no? Iba yung mathematics ng Lord. No, ibang level, no? 5,000, meron lang siyang 5 loaves and 2 fishes. Meron silang 7 pagkain, which is perfect na para sa Lord. 5,000? Oh, it is perfect para sa 5,000. Sabi ng Lord, sapat na yan. Kung ikaw naman kasi nandun, no? Oo. Paano? O paano papakainin? Kaamuyin nila. Ganun. Paano papakainin yung 5,000 na tao sa 5 loaves and 2 fishes? Pero sinabi ng Lord, that is enough. Kung sa perspective lang natin, hindi kaya pakainin ng 5,000 hindi kaya pakainin ng 5 loaves and 2 fishes sa 5,000 na tao. Tama, sa akin nga lang yun eh. Kung kakain ako. Diba? Sa akin lang yun eh. Oh. So, pero anong kailangan gawin ng disciple? They need to transcend their mind. Kailangan nilang i-align yung pag-iisip nila sa pag-iisip ng Diyos. Go beyond. No? Go beyond. No? So, sinabi ng Lord, enough na yun. Sabi ng Lord, enough na yun eh. O sige, sundin natin ang Lord. Diba? Yun yung meaning ng to transcend our mind. We go beyond our mindset. So, napaka-importante na we aligned our mindset sa mindset ng Panginoon. No? Kasi, yun yung natin eh. Yun yung foundation talaga natin. No? Na, ito malaking tulong sa akin na nakakilala ako sa Panginoon. Kasi maraming nabago sa buhay ko. Dati yung mindset ko, compromising yung mindset ko eh. Kasi ako bro, yung character ko, phlegmatic. Alam mo yung phlegmatic bro? Oo, may idea ako. Kasi ako eh. Sanguine na choleric something. Ganun. Sangklo. Sangklo ako ata. Ako bro, phlegmatic ako. Na kumbaga nag-go with the flow ako sa desisyon ng mga tao. Sunod sa agos nga. Okay. So, ganun yung mindset ko. Na kung ano yung sa'yo, yun na rin ako. Parang ganun. Para madali. Oo. Pero ang maganda doon, dahil nakakilala ako sa Panginoon, yung dating ganung karakter ko na bago. Na imbis na sundin ko kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung ano yung nakararami, mas sinunod ko na ngayon kung ano yung sinasabi ng Word of God. At nagkaroon ng transformation at miracle din sa buhay mo. Oo, nagkaroon talaga. Katulad nung 5 loaves and 2 fishes, pare. Diba? Napakain ng 5,000. Kumbaga, isang bagay na imposible ay hindi pala imposible. Sa mata natin imposible 'yun eh. Pero hindi pala siya imposible sa Diyos. Sa buhay ko, hindi ko naman ina-expect na may leadership character pala ako. Na hindi lang pala ako sunod sa agos. Na kaya ko rin pala mag-lead ng mga kabataan. Wow. Yeah, parang gano'n. Hindi natatanong po, mayroon po kami mga hinahandle na kabataan at mga professionals sa buhay. Ang dating tagasunod, ngayon nag-lead na. Para sa wow. Hindi na tayo sunod sa agos, pare. Against the current, pre. So, ang ganda talaga ng nangyari sa akin nung nakakilala ko sa Panginoon. Na-renew talaga yung mind ko. Binago talaga ng Lord yung mindset ko. Na mula sa sunod sa agos to
nag-lead na. Current. O against the current na. Oo. So yun bro, ang paglaban pala sa Agos ay hindi talaga madali. No? Yeah. Hindi mahirap siya. Ang paglaban sa Agos, mahirap. Pero may pagpapala. Wow. No? O nga, no? Kumbaga, hindi siya madali eh. Kumbaga, going against the current. Oo. No? Hindi siya, gagawa ka ng bagay na, hindi normal sa karamihan. Kumbaga, konti lang kayong gumagawa. Kaya sinasabi din sa sa Galatians 6:9, sinasabi dito na let us not become weary in doing good. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Wow. So meron siyang pagpapala, no? Oo, mahirap siya, hindi siya madali. Pero do not worry in doing good. Patuloy mo lang siyang gawin and you will reap a harvest. Yeah. In a right time, no? Okay lang, parang okay lang mahirapan sa ngayon. Pero maganda naman yung future ko. Oh, maganda naman yung future mo. Hindi na baling husgahan ka ng mga tao na nasa paligid mo. Hindi na baling sabihan ka nila na KJ. Corny. Corny. Hindi na baling laiting ka nila dahil sa pananampalataya mo or sa pinaninindigan mo. At least kahit papano, absolutely, hindi naman kahit papano, absolutely, meron kang magandang future na nakalaan para sa'yo. Ayun, sigurado yun. Kasi yung future na yung pineperso mo. Ayan. Intentional ka sa buhay mo. Hindi lang, kumbaga hindi ka lang nakabase sa kung ano sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka naapektuhan, kumbaga yung decision mo hindi naapektuhan ng mga tao sa paligid mo. So, sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a wonderful future. Ganda. Ang ganda ng plano ng Lord eh. Di ba? Sinabi niya, anak, for I know the plans for you. May plano ako sa'yo. Not to harm you. Sabi doon, plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a wonderful future. Anong plano ng Lord sa atin? Maganda ang plano niya. Plano niya na pagyamanin ka, hindi para saktan ka or i-harm ka. Plano niya na bigyan ka ng pag-asa at magandang hinaharap. Diba? Pero kung may plano ang Panginoon, kailangan yung plano natin, i-align natin sa plano na yun. Wow. Ang ganda nun, pre. Ngayon, yung doon sa part na sinabi mo na yun, ano yung mapapayo mo sa mga nanonood sa atin, especially sa mga kabataan? Ang maipapayo ko, napaka-importante na unang-una, makilala nila yung Panginoon. Yeah. Magkaroon sila ng relationship sa Diyos. Because yung relationship natin sa Lord, yun talaga yung pinaka magiging foundation natin, no? Kasi sabi ko nga, naniniwala ako na may tatlong factor na makaka-influence sa atin. Yung nakararami, yung taong tinitingala natin, yung taong malapit sa atin, yung pinaka-close sa atin. Sinasabi ko na mas maging close sila sa Panginoon. No? Lumapit din sila sa grupo na matutulungan sila. Sa community na katulad nito, yung sa church natin, no? Na merong mga taong tumutulong sa atin. Ako actually hindi ako magiging ganito. Hindi ako magiging ganito rin kalalim sa salita ng Panginoon kung walang mga taong tumulong sa akin. Kaya napaka-importante din talaga na meron kang tamang community na pinili. Yeah. Meron kang tamang kaibigan na pipiliin. No? And una-una, syempre, yung unang relationship na kailangan natin pahalagan, yung relationship natin sa Lord. Sinasabi nga sa Bible, sa Daniel 6, I think sa Daniel 6 to, those who know their God will do great and mighty exploits. Ang tao daw, kaya niyang gumawa ng mga bagay na kakaiba, mga great things and mga mighty exploits based sa pagkakilala niya sa Panginoon. Grabe, no? From sa naglilid ka ng inuman, sa naglilid ka papunta dun sa magandang bagay. Oo. Dun ka papunta. Ibig sabihin, yun yung paggawa natin ng kakaiba. Kumbaga, so ako, natutuwa ako dahil tayo, bro, na kahit papano, nagagamit tayo ng Lord upang magbago din ang buhay ng ibang tao. Which is, nakikita natin yung mga taong
nadidisciple natin, mga name-mentor natin, nagbabago yung buhay. Yung mga kabataan before na pasuko na sa buhay. Katulad natin. Pero dahil, yun nga, may taong nag-guide sa kanila. May taong ginamit ng Panginoon para, alam mo yun, matulungan sila na ito yung tamang way. Fulfilling siyang gawin, bro. Kasi ako, bro, nalulungkot ako na minsan, katulad last time, nakausap ko yung isa sa mga youth natin from Santolan. Sa gawain natin sa Youth Hangout. Youth Hangout. Na nagkwento siya sa amin na yung kaibigan niya Pare, high school pa lang. Grabe, may bigat ng dinadala. No? So yun yung nakakalungkot na kaya importante talaga na itong kwentuwang pare. No? Mag-guide natin yung kabataan. Mag-guide natin yung kabataan. Hallelujah. Kasi kabataan pala dumadaan na sa ganun. Sabi sa akin ng kabataan na yon, ng batang yon, sabi niya sa akin, yung reason daw kung bakit nag-suicide is school projects. Sabi ko naman sa kanya, tingin ko, bro, hindi lang school projects yan. Meron pa yung other factor kung bakit niya nagawa yon. Which is, nakikita ko sa kanya malungkot siya. Siyempre, best friend niya yun, kaibigan niya yun eh. Kaya talaga. No, kaya importante talaga mabigyan natin ng tamang perspective yung mga kabataan. Kaya rin namin in-start yung podcast na to. Okay. Ako, pare, ang una sa masasabi ko mga kabataang nanonood, mga students, from Kuya Elwin and Kuya Angel, same nyo po kami na sumunod sa Agos before. Na maraming lapses and wrong decisions sa buhay. Kung hindi nyo natatanong, si Kuya Elwin po is 3 beses po ako nag-repeat ng high school. Dahil panay ako sunod sa Agos. At the same time, parang ako nga yung nag-lead sa kalokohan before. Ganun ka-worse yung buhay namin before kung bakit namin na-share tong bagay na to. Hindi namin siya na-share dahil by knowledge lang, but by experience. Na-experience po namin. At nakita namin na masaya nga sa umpisa, pero in the end, future mo na pala yung nakasalalay. Ang dami na palang nasisira. Ang dami na palang napakabayaan. So, etong sinasabi namin, para ma-realize ninyo na okay lang kung nagkamali ka sa buhay. Okay lang kung marami kang naging desisyon na hindi mo napag-isipan. Yun nga, sumabay ka sa Agos. Dito natin nakikita na ang Lord, hindi niya hayaan na nandun ka sa ganong sitwasyon lagi. No? Amen. So, napakinggan mo to, yung message na to, na tatry na natin lahat eh. 'Di ba? Yung sarili natin yung nasunod, nag-fail, ang dami nating ginawa, pero in the end, distraction, napahamak tayo. Ang pinaka-worst is may taong nasira din buhay dahil sa ginagawa natin. So, why not try Jesus ngayon? Dahil nasubukan mo na lahat, why not try mo si Jesus? Try mo ibuksan mo yung puso mo sa Kanya. Then, I will assure you, 100% that is win-win situation. It is the best decision na pwede nyo gawin. Nagagawin nila. Iba talaga yung makakilala kayo sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, may magandang plano ang Lord sa bawat isa. Jeremiah 29:11. Isa yun sa paborito kong verse. Na mayroong plano ang Panginoon sa atin. Magandang plano, magandang hinaharap. So, yung decisions natin, i-align natin sa desisyon ng Panginoon, sa plano ng Panginoon. I know, kung may plano ang Panginoon, may plano ka rin. Pero sometimes yung plano natin is hindi align sa kung anong plano ng Panginoon. Na may mga plano tayo na hindi tayo aware na makakasira sa atin. No? So that's why I encourage you, kilalanin niyo yung Lord. And doon mo matatagpuan kung ano ba ang purpose mo. Wow. Yun talagang importante doon. Yung makita mo yung purpose mo. Magkaroon ka ng vision about sa hinaharap mo. Kasi kung bakit minsan nagiging sabay sa alon lang tayo or nagiging padalos-dalos tayo sa buhay, sa mga decisions natin, is because unang-una sa lahat, wala ka talaga na vision sa hinaharap mo. Kaya may mga iba na go with the flow na lang because hindi na nagiging intentional sa life nila.
go with the flow na lang. Because walang nakikita sa inaharap. Hindi pa clear sa kanila. Hindi pa clear. So, pag nakilala mo yung Panginoon, matatagpuan mo yung purpose mo, makikita mo yung value mo. No? So, and sinabi nga, na pag inuna mo yung Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, lahat ng mga gusto mong ma-achieve, lahat ng mga magandang plano will follow na lang. No? Yeah. Lahat ng mga gandang achievement will follow na lang. Because naniniwala ako na ang magandang future, ang magandang hinaharap, ang Lord ang gumagawa nun. Wow. No? Mm-mm. So, mga pare, mas maganda yung plano ng Diyos kaysa sa planong meron tayo. Ang kailangan lang natin is surrender yung buhay natin sa Kanya. Buhay natin. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen. So yun, pare. So yun. Hoping na meron kayong natutunan na sa kwentuhang pare, no, na nakatulong sana sa inyo. Hoping and praying na nakatulong sa inyo. And syempre, kung gusto nyo pa ng ganitong usapan, kung gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong topics na makakatulong sa bawat isa kung paano kayo aalalayan, no, sa magandang direction sa buhay. Amen. Make sure na naka-follow ka sa page. And para yung lahat ng post po namin sa FB ay masubaybayan po ninyo. So follow Kwentuhang Pare sa Facebook. And abangan nyo yung next episode namin. Yun. So actually dapat 3 tayo, no? 4. 4 tayo dapat. So next episode. Hoping. Tinayo mo papangako. Hoping. Hoping lang. So hindi namin ma-assure pero ayun. Okay. So yun, God bless you all. Thank you sa pakikinig. God bless. God bless. I love you. Hello guys, I'm Kuya Elwin. And I'm Kuya Angel. And kung nag-enjoy kayo sa episode natin ngayon, please like, follow, and subscribe sa ating Facebook and YouTube channel, Kwentuhang Pare. Marami pang kwentuhan, tawanan, at real talk next time. And see you sa susunod na kwentuhan. Kita-kits.